Mga Airsoft, hello po. Hello sa inyong lahat. No? Sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages. Hello po sa ating mga Airsoft. Mga Airsoft natin na doktor. Mga Airsoft natin na pari. Mga Airsoft natin na engineer. Mga Airsoft natin na politiko. Mga airsoft natin na nasa kapulisan. Mga airsoft natin na bumbero. Mga airsoft nating BJMP. Mga airsoft natin security guard. At mga airsoft nating construction worker. Hello po sa lahat ng ka-airsoft natin sa different fields, sa different na estado, mayaman, mahirap. Hello po sa inyo lahat. Hello mga ka-airsoft! Okay, dalawa sa pinakamalulupit na unit. Itong episode natin na to is Battle of the 6.0. No? Dalawa sa pinakamalulupit na unit, malalaki, mahaba, malalakas. No? Mga ka-airsoft, alam nyo naman na ang unit pag mahaba is malakas. No? Halos lahat ng unit na mahaba tataglay siya ng mataas na FPS. Bakit ganon, big man? Kasi the more na mahaba, mas mahaba ang buwelo, mas nakaka-penetrate yung BBs laban sa hangin. Tapos ngayon, ito mga unit na to is for shipping unit ng ating mga ka-airsoft. Number 1, Joe Mike de los Reyes of Tacunan, Davao City, Davao del Sur. Okay, ang unit niya mga ka-airsoft, no other than the Godfather version 1, kung tawagin to, the KP06 by the KJ Works. Napakaganda, napakalupit, napakatikas. Naka-upgrade ba to? Okay, upgraded. Fixed outer barrel, hammer protection pad, fine tuning trigger job. Yan, malalaman ninyo kung ano ang meron, kung ano ang advantage and disadvantage mamayang konti. Again and again. The Godfather 6.0 version 1. Ngayon naman ito, this is the Godfather version 2 natin, no? We call this the Godfather, it is because sa tikas at lakas talagang nasa kanya. It is because sa upgrades na karga talagang meron na. At saka isa pa, yung pagiging competition grade nila, no? Ito, katulad nito, makikita nyo mamaya, ano ba yung advantage ng version 1 versus the version 2, no? Kung ano yung meron nito, ano yung karga nito. Again, mga airsoft, the Godfather version 2. Ngayon, sabayan natin silang sabayan natin silang, how do you call this? Pagbabanggain. Sabayan natin silang ikukumpara dun sa isa't isa. Kaya nga tinawag na battle, no? Unit to ng ating ka-airsoft, Wilmar Guerrero of Bongabong Oriental, Mindoro. Shout out, bossing! O yun, okay, no? Tulad nga na nasabi ko sa inyo, hello po sa inyong lahat. Sit back, relax, i-review and unbox na natin yung unit ng ating mga airsoft, no? Okay, number 1, this is the version 1. Solid na solid siya, makikita nyo. Full steel mula ulo hanggang baba. This is a 2025 version, no? Bakit 2025 version? Kasi yung mga lower version, hindi ganon sa kanya, okay? Alam nyo ba na ang Godfather na 6.0 by the KJ Works nagbago ng laman loob, no? Para makasabay doon sa mga bagong unit is nag-upgrade sila. Hindi nag-downgrade, ha? Hindi tulad ng mga ibang unit na papangit yung laman loob nila. But this one, putya, paganda ng paganda. Bakit namin nalalaman yan? Kasi kami lang naman yung airsoft shop, bukod tanging shop,
na naghihimay ng unit bago pa man din makarating tong unit dyan sa mga palad ninyo. Okay? Kami lang yung airsoft shop na bago pa man din, pagdating ng stock is fine tuning mo na trigger job, kinokorek yung mga glitch, ay pinifix outer barrel para pagdating sa inyo yung unit maayos, matino, matibay at higit sa lahat walang wear and tear. Okay? Ayan, katulad nito, napagtanto namin na iba yung laman ng 2020, 2021, 2022, 2023 na Godfather 6.0 doon sa 20 late na. Una kong in-announce kasi to, I think November or December. Yung November and December up to the present is the 2025 version of the KP06 Godfather 6.0, no? Kung matatandaan nyo sa mga vlog ko, sinabi ko na huwag gagamitan ng 14 kg yung na gas yung unit na ito kasi hindi pa ina-advise ng maker na pwede siyang gamitan. Pero kung matatandaan ninyo, as early as November or December 2024 last year, up to the present, lagi kong sinasabi na pwede na siya. Okay? Pwede na siyang gamitan, especially kung yung unit ninyo is a 2025 model. Okay? Yung mga 2023 model pababa, hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg. But the 2025 model pwede na. Bakit? Iba na yung laman loob niya. Okay? Sigurado yan at ano yan, valid information yan. Hindi fake news yan, no? Kasi mismong gunsmith namin nakita na talagang ibang-iba yung loob ng Godfather 6.0. Kaya itong unit na to talaga namang kagigiliwan. Kung in terms of FPS, talagang umahataw to. Napakatindi ng FPS na to. Natatandaan nyo, mga airsoft, bihira yung pistol natin na 300 FPS, na 320 FPS, 340 FPS. Most of our pistol is 380, 390, 400, 450, 490. Ganun ang FPS. Bakit? Kasi mga airsoft, syempre, karamihan ang nagugustuhan ng Pilipino is yung malalakas, di ba? Syempre, para maengganyo sila dito sa unit na to, kailangan palakasin natin. At tama lang naman na palakasin natin siya. Bakit? Kasi mga airsoft, nakita nyo, ang laki-laki niya, ang ganda-ganda niya, tapos biglang mahina FPS niya. Malamang, hindi nyo siya tatangkilikin, di ba? Kaya, ang ginawa namin, pinalakas namin, pinatikas namin to. Okay, next unit natin. Ito, unit natin kay Airsoft, Joe Mike de los Reyes, Takunan of Davao. Ay, sorry, nagkamali pala ako, no? Ito yung unit ni Sir Joe Mike. Ito unit ni Sir Wilmar Guerrero, Bongabong Oriental, Mindoro. What is good and special naman about this unit? Okay, mamaya pagbabanggain natin sila. Huwag kayong mag-ano. Same maker sila, mga ka-airsoft. Isa lang yung gumawa sa kanila. Pero aalamin natin ano ba yung meron to na wala to, di ba? By the way, I forgot, no? This unit is naka-fix outer barrel, naka-premium, no? Makikita nyo yan pula, oh. Naka-premium siya na nozzle, no? Pag premium nozzle, malaki yung bore. Pag malaki yung bore, malakas siya sa gas at malakas yung FPS niya. Normal na malakas yung FPS niya. Okay? Then, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job. Kompleto na, hindi lang naka-hop-up rubber itong unit na to. So, pag naka-hop-up rubber, mas magandang performance. Pero for now, okay lang. Laruin mo muna. Gasgasin mo muna ng gasgasin yung hop-up rubber. Kumbaga, pwede naman later on magpalit. Pero, malaki ang benefit ng mga unit na naka-upgrade ang hop-up rubber. I mean, lahat naman kasi may hop-up rubber. Pero merong hop-up rubber na ordinary, merong premium na hop-up rubber, no? Yung premium na hop-up rubber, mas maganda ang kung maganda na ang performance ng unit nyo, using the ordinary hop-up rubber, mas gaganda pag using premium hop-up rubber. Okay? Now, this unit, makikita nyo, napakaganda. Competition grade, normally, ginagamit sa isang competition practical shooting. Pwede rin gamitin pang stress reliever, pero just in case na isasabak mo sa practical shooting, the best na the best.
Competition grade, bakit? Pwede mong alisin tong rear sight, although naka-optic front, optic rear, ito optic front, optic rear din, ha? Pero ito pwede mong alisin, while this hindi mo pwedeng alisin. Naka-design to for a conventional na sight na bomber sight, no? While this one is detachable, pwede mo siyang lagyan, pwede mo siyang upuan ng isang sight. Okay, rear sight na doctor sight, na RMR sight, pwede mo siyang gamitan. Aalisin mo lang tong part na to, ginagamitan ng screw. Okay? While the bomber sight, fix yan, no? Hindi mo pwedeng gamitan basta-basta ng RMR sight, not unless na gagamit ka ng conversion plate na ipinapatong dito. Okay? Pero hindi katulad nito, no need for a conversion plate, basta plug and play lang, alisin mo to, lagay mo to, screw mo, tapos na. Okay? So, ayun yung pinakaiba. Then the trigger, although this is also a adjustable trigger, but this one is competition trigger na. Okay? Mapapansin niyo hindi na siya naka-curve. Diretso na siya, competition straight trigger, oh. Ayan, oh. Ayan. Then adjustable pa rin siya, depende pa rin sa gusto mo na laro, okay? This one has a beaver tail. Ito rin meron din naman beaver tail. But this one is competition grade na. Asa natin, mapapansin niyo, no need to press. Puputok siya. This one is conventional pa rin, okay? Ayan, oh. Kailangan ma-press mo bago siya pumutok. Pag hindi mo na pe-press, hindi siya puputok. Pero pag na-press mo siya, puputok siya. Ayan, yan ang mga pinagkaiba nila. At the magwell, same lang ang magwell, same ang size, but nagkakaiba sila sa color. This one is silver, but this one is black, 'di ba? Yung design ng grip niya napakaganda rin, no? Naka-ayon doon sa design sa paglatag ng daliri mo. Hindi katulad nito, slatted ang design niya. Magkaiba sila, no? Magkaiba when it comes to hammer, ito competition hammer na, while this one is conventional hammer, 'di ba? Slide stopper, I think parehas sila. Parehas ba? Hindi, mas mahaba tong isa. Mas mahaba yung nandito, no? Tapos, ito pinagkaiba nila, the compensator. Okay? Ito, naka-extended compensator, extended muzzle, pero naka-fixed outer barrel. Okay, same din dito, fixed outer barrel. Ngayon, naka-ordinary nozzle lang siya. Okay? Kasi, syempre, kung gusto mong i-upgrade, pwede naman. Pwede mong gawing premium nozzle or anti-freeze nozzle. Depende sa'yo, nasa sa'yo yun. Pero for now, naka-fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-hammer pad, at tignan natin half-up rubber. Naka-repair type half-up rubber. Ito, kumbaga parang mix and match yan nangyari, di ba? Ito, naka-ordinary half-up rubber, ito naka-premium. Pero ito naka-premium nozzle, ito naka-ordinary nozzle. Mix and match din, di ba? Kumbaga, ito, parehas silang may rail dito. May rail for the upgrades like scope mount, ano pa ba? Laser, flashlight, whatever, no, na gusto mong accessories na ilagay, lahat meron, lahat pwede, lahat pwedeng pwede. My life be like, yeah. Ngayon. Okay, so, Roy Barnido, boss, 1911 silver, sabi niya. Anong meron sa 1911 silver? O-order ka ba, bossing, or nag-i-inquire ka? Kung o-order ka, mag-message ka sa amin ng buong detalye mo. Kung nag-i-inquire ka rin naman, mag-message ka rin po sa amin ng detalye mo, no? Big man, may bagong labas KJ Works CC TS2. Meron naman talaga, no? Lalabas at lalabas din naman yan, no? Kaya lang, I think wala pa rito sa Pilipinas. At saka kung lumabas man yan, kami yung pinakahuli maglalabas. Okay? Dahil sinasabi ko nga sa inyo, pag lumabas yung unit, hindi namin kagad binebenta. Okay? Dito sa Big Man, ang unit delayed kami maglabas. Bakit? Ang unit, pagdating galing sa supplier, fina-fine tuning, tini-trigger job, fini-fix, no? Lahat tinotono, no?
Kung hindi pa naka fix outer barrel, pini-fix outer barrel namin. Kaya yung mga unit na dumating na sa Pilipinas na hindi sa Bigman nang galing, yung mga unit na naunang bumili, pasira na. Pero yung sa Bigman, hindi mangyayari yon, no? Kung binili nyo yung unit sa iba na atat kayo, by the time na ilalabas ko yung unit namin na ganon, yung inyo pasira na. Pero yung unit namin, hindi masisira basta-basta kasi naka-fine tuning, naka-trigger job yan. Okay? Iba ang benefit na nakukuha sa unit na naka-fine tuning at naka-trigger job. Talagang mas pino, mas maganda ang magiging performance than the ordinary na unit na makikita nyo na lumabas sa ating market. Okay? Hello, sir! Hello, sir! Nagsama ang dalawang halimaw ng airsoft pistol. Have a good day. Sabi ng ating ka-airsoft, no, na friend natin na si Sir Polo Rodney Santos Polo Rodney Mojica of Alaska. Okay, no? Talagang worth it ang upgrade ni Bigman Airsoft Pinas. Sabi niya ganon, no? Pong Ambaga, natuwa pati real steel user sa performance, power, and efficiency. Sarap gamitin sa firing range. Nakaka-proud gamitin ng Shadow 2 na nabili ko dito. O yun. Isang buhay na saksi, si Sir Paul Ambagan. Shout out sa iyo, bossing. Okay, ito pa, no? Isa pa na isa sa mga benefit. Tandaan nyo to, kaya namin ina-upgrade yung unit doon sa upgrade na trigger job. Yan, di ba? Inaalis natin yung glitch, di ba? Kasi normally, ang laman loob natin puro metal, di ba? May mga glitch yan, no? May mga glitch, may mga imperfection na minsan maganit siya, minsan sumasayad, minsan masyadong nakadiin yung disconnector. Yung mga sinasabi ko, parts yan, minsan, masyadong mabilis yung wear and tear ng blowback housing. Minsan maluwag yung tornilyo. May mga glitch yan. Ngayon, sa Bigman, during the trigger job, inaayos natin lahat yan. Diba? Inaayos natin lahat. Bumili ka nga ng bagong sasakyan na Toyota, di ba? Minsan, meron ka may encounter na imperfection ng pagkakagawa nila. Minsan, yung pintuan kailangan dagukan mo ng gusto para sumara ng gusto, di ba? Oh, di ba? Minsan yung mga hood nila ang hirap buksan, ang hirap kawitin para buksan. Yun yung mga kinokorek ng Bigman. Okay? Kaya regarding dun sa trigger job natin, ang nasasakop dun is synchronization na paggalaw ng mga moving parts ng unit natin. Kailangan synchronize. Kailangan, halimbawa itong part na to is naka-overlap siya dito sa part na to. Kailangan, paggagalaw sila, suwabe. Hindi yung paggagalaw sila, medyo sumasabit. Di ba? Yun ang inaalis natin. Yung kasi, pag hindi natin inalis yun, yung wear and tear papasok na. O, halimbawa, sumasabit yan, medyo maganit, medyo sumasabit pag naglalaro yung ganyan, yung disconnector natin or yung hammer natin. So, ano mangyayari? Mapuputput to. Di ba? After mga ilang putok, mapapansin mo yung unit mo, parang lumalagitik na, gumagalaw na. Bakit? Kasi napudpud na. Di ba? Nauubos na yung metal. Di ba? Mga ilang putok lang yan, mga 50 putok lang yan, present na kagad yung wear and tear dyan. So, pag hindi pantayan, hindi synchronize yan, ano mangyayari? Wear and tear yung unit mo. Ngayon, pag nilabas ni Bigman, yung version namin ng unit is, yung sa'yo, sira na. Di ba? Ganun na nangyayari. Sira na yung unit mo, pero yung mga ka-airsoft namin, ay putya, nag-e-enjoy. Sarap na sarap sa pagpa-firing, di ba? Yun ang advantage ng unit na Toro na i-check. Di ba? Versus unit na pagdating galing supplier, puta, benta natin kagad yan para mabawi yung puhunan natin. Ay, dito sa Bigman, hindi ganon. Diba? Sa Bigman, dumating yung unit, gagastos pa ako ng magkano. Per unit, gumagastos ako ng 1,200 para lang ma-fine tuning, ma-trigger dyan, ma-fix outer barrel, or ma-correct lahat ng glitch na meron doon sa unit. Okay? Ibang-iba po, kaya don't compare us
compare as siguro, pero hindi kaya mapantayan yung dedication at saka yung passion na ginagawa namin sa unit kung paano namin napapaayos ng gusto. Okay? Again, this is the Battle of the 6.0. Oh my God! I'm good, yeah, I'm feeling alright. Okay, so let's begin. Parang nadulas dito sa pwesto ko, nadudulas-dulas ako. Okay, mga Airsoft, both of this unit are compatible with the 12 kg and 14 kg. Okay na. But not advisable na gamitan ng CO2. Okay? Again, both of the unit are compatible with 12 and 14 kg. Ibig sabihin, malakas. Okay, no? Okay. Nung nakaraan, all stock na Godfather, nag-chrono test tayo. Parang ang result nasa 420. Tama, Lucas, di ba? Tignan natin ngayon kung ano ang magiging result dito. Okay, gagamit lang tayo ng 12 kg. Okay? Ayan, 0.20 grams na bala. Hindi natin gagamitan ng malakas na klase ng bala. Siyempre, 0.20 grams lang. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit, sprayan natin silicone oil. Okay? Sa valve, press the valve, then spray. Then dito rin sa inlet valve. Okay. Ngayon, kuha tayo ng gas. 12 kg, oh. Kitang-kita, 12 kg, ha. 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang, enough na yan para sa isang full rounds, okay? Then, lagyan natin ng 0.20 grams na bala. Hatak, all the way, put your right thumb here. Lagyan natin ng 0.20 grams. Mga ilan din, lagyan natin ng 0.30 grams. Okay. Big man, bakit 0.30 grams? Actually, 0.25 grams and 0.30 grams pwede nyo gamitin. During your firing, okay lang gumamit kayo ng 0.20 grams. That is the standard na bala eh. Pero, ako, I do suggest, use a 0.25 or a 0.30 para mas ma-maximize ninyo yung ganda, yung lakas ng putok, at saka yung pagiging accurate nitong unit na to. Target. Okay? Ngayon, pasok natin. Kasa. Ready to fire. Okay? Lagyan natin to ng chrono natin, ha. Papakita ko sa inyo para makita nyo kung gaano siya kalakas. Okay? Okay, sige. Katapat na. Okay, Godfather version 1. Napakalupit, napakatikas. Upgraded, naka-high FPS, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer pad, at saka naka-premium na nozzle. Okay, firing! 431. 431, firing! 430. 430, firing! 417. Firing! 430. Oh, yun. Nasa 430 flat, biriin nyo para sa pistol, di ba? Na 430 something, napakaganda. Pero I was expecting a little bit higher pa sana. Pero yun nga, yun ang naging result niya, no? So, sabi ko naman sa inyo, ang pistol, merong minsan talented. Parang sa tao rin, di ba? Merong bata gifted. 3-year-old pa lang kaya nang bumasa. 3-year-old pa lang kaya nang mag-addition, subtraction, di ba? Pero may mga unit na talagang medyo makunat. So, siguro, I can say, is parte to dun sa unit na makunat, no? Hindi siya ganun kalakas, pero okay na matatawag. Okay? Godfather, firing tayo. Firing! Open slide. Kasi po, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit natin kay Airsoft, Joe Mike De Los Reyes, Tacunan, Davao City, Davao del Sur. Ito na po yung unit mo, bossing. For packing and for shipping. Pagtapos na maglaro, make sure walang lamang bala pag itatabi na. At syempre, dapat, hanggat maaari, sana walang lamang hangin. Pero papakita ko sa inyo, kaya lang lamig eh. Papakita ko sana sa inyo, tignan natin, i-check natin, ilan kaya, no, yung kaya pang iputok, okay? Ilan kaya ilan kaya ang kaya pang iputok nito? Nagpaputok tayo, let's say 20 rounds yon.
20 rounds, tignan natin, di ba? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, nagpaputok siya 30 rounds para sa 2 seconds na gas. Ayaw mo pa ba yun? Napakatikas na nun. Tignan natin, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yung 2 seconds mo, sinuklian niya 40 rounds. Tiyan, lamig ng magazine. Alam niyo, medyo nabibitin ako dahil sa lamig na dulot ng aircon eh, no? Kasi hindi ko maipakita sa inyo yung maximum na kaya niyang ibigay talaga na performance eh, no? Okay, 40 na, tignan natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh. Masama pa ba? 2 seconds, naggas ka, sinuklian niya 50 rounds. Eh, ang lamig-lamig pa, kayang-kaya pa, di ba? Madami pa to, no? Madami pang putok to, pero hindi ko na gano'ng papalawigin. Okay, so, yung unit, pag itatabi na, make sure walang lamang bala, at syempre dapat walang lamang hangin. Press. Oh, kita nyo? Nakita nyo kung gaano pa kadami. Siguro mga kaya pa niya mag 60 to 70 rounds, di ba? Kaya napakasulit ng magmamay-ari nito. Joe Mike De Los Reyes, Takunan, Davao City, for packing and for shipping. Okay, now for the main event, no, napakalupit, sabi ko nga sa ating caption, ang pagbabalik ng isa sa pinakamalupit, pinakamatindi na 6.0 na Godfather version sa ating henerasyon. Okay? Ngayon, number 1, syempre, lagyan natin ng silicone oil ang ating... may drinks pa siya. Ang ating magazine press the valve then spray. Okay, then dito sa ilalim. Sa inlet. Ngayon, gamit din tayo mga airsoft ng 12 kg. Okay, upside down then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Okay na po yan. Then, ibalik natin to para always protected. Ang tawag dito is base plate, base pad, or base plate. This will be the first line of defense ng ilalim ng airsoft ninyo, no? Pag wala to, ang mangyayari, halimbawa lang, aksidente, nalaglag yung magazine ninyo, is direct hit sa ground, di ba? Pero pag meron ito, kahit papano may mag-a-absorb ng impact. Okay? Ngayon, lagyan natin ng 0.20 grams. Kasi i-kokorono natin. Then, lagyan natin ng 0.30 grams. Dahil ipa-firing natin, no? Ako kasi ramdam ko yung 0.20, sa totoo lang ngayon, medyo nahihinaan na ako, eh, no? Kaya kailangan kumbaga, yung 0.20, makapag-concentrate tayo sa pagkokrono using 0.20, then 0.25, 0.30, yung standard firing natin. Pag ang unit natin is ganito kalalakas, ganito katitindi na 6.0, okay? Hindi nga pala natin nalangisan, kasa ilak, spray tayo sa slide stopper, spray tayo sa nozzle. Okay, then release, then rest. Pasok! Kasa, kailangan maangas. Ready to fire. Firing! 443. 443. Grabe! Eh, malakas pa sa stock na rifle. Ang stock na rifle is 380 to 400 lang. Firing! 331. Oh, hindi yan. Ay, 400 pala. Oh. 431. Okay, firing! 425. Okay. Kita nyo? O, yan ha. Eh, malakas pa yan sa mga rifle. Eh, ano pang hahanapin nyo, di ba? Biruin mo yung lakas ng isang rifle, nilagay rito, mas nilakasan pa. Napakatikas. Firing po tayo. The KJ Works 6.0 version 2, The Godfather. Firing! Open slide. Kasi wala nang bala, indication niya. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger, even without pressing the beaver. Oh,
yun. Yun ang lamang nito kasi competition grade to, okay? Yung kanina kasi is a classic version of 2011 from the 1911, okay? Napakaganda nitong unit na to, napakasarap, napakatikas, talagang sikat na sikat ka kung gagamitin mo. Ayun. Okay, ngayon dako tayo sa ating online kung merong mga pa-shoutout or nagpapaano. Mainit na tanghali po, Prof. Bigman Hobby, sabi ni Sir Lloyd Angeles, na kanina lang ay nandito, magkabali-taktakan kami at nag-uusap kami at napabili ng isang Sisay Shadow, no? Nakakatawa kasi sinendya yung picture ng father niya, no? Si Sir Lloyd, nakakatuwa to si Brother Lloyd kasi napaka mapagmahal na anak sa kanyang tatay, no? Si Brother Lloyd, matagal na, marami na nakuha unit sa atin to eh. Desert Eagle, etc. Then, yun nga, nag-abroad, Qatar and Poland, no? Ngayon, nung nakauwi siya 2 weeks ago, dito dumiretso. Okay, dumiretso siya dito para sa unit na, yun nga, papagamit niya kay father niya. Namimigay ng unit to, alam nyo ba yung kwento niya sa akin, yung Desert Eagle niya na silver, nahiritan yata ng tsuhin. Good luck sa'yo, Brother Lloyd. Then, good luck din sa business na plano mong itayo, no? Dito sa atin sa Pilipinas. For good na yata, baka dito na si Sir. Okay mga Karsop, pumutok tayo ng 20 rounds dito. So, tingnan natin kung ilang pang kaya niya. 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakas oh. 7, 8, 9, 10. Oh. 20 rounds plus 10, 30 rounds. Yung 2 seconds natin na gas, sinuklian niya 30 rounds. Tignan natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Yung 2 seconds na gas, sinuklian niya 40 rounds na. Dito lang meron yan. Wala namang meron yan eh. Walang may kaya yan. Big man lang. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. 50 rounds na! Yung kanina kaya mag-70. Ito nakaka-50 na. Diyan, lamig pa ng magazine yan. Partida. Alisin natin yung konting lamig. Inaalis ko yung konting lamig para wag tayo masiraan ng nozzle. Okay? Ang nozzle kasi is, pag malamig na, dire-diretso yung firing, syempre, malamig na yung lumalabas na hangin sa kanya, nagiging brittle ang nozzle. Para wag tayo masiraan, gawin natin yan. Okay? What the fuck? Run. Okay, tuloy natin. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 57, 58, 59, 60. Grabe. 2 seconds na gas, 60 rounds. Di ba? Masaya ka ba nun? Ituloy pa natin. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Pucha, ano ba yan? Big man, hindi na ako kumita sa inyo sa gas. 2 seconds na gas, 70 rounds. Halimaw na talaga na masasabi. Hindi ko na itutuloy. Grabe. Grabe na to, no? Oh, no. Okay. Ngayon, tignan natin, no, mga airsoft yung unit. Pag itatabi mo na, make sure wala namang bala. Okay? Kailangan wala para hindi masira yung spring. At syempre, dapat wala rin sanang lamang hangin. Yung 2 seconds, nag-70 rounds, tignan nyo kung gaano pa yung natitira. Oh, mga 10 pa yun, kaya pa pala mag-80 rounds. Okay? Unit ng ating airsoft, Wilmar Guerrero, Bungabong, Oriental Mindoro. Okay? Battle of the 6.0, nagawa natin. The 6.0 Godfather by the KJ Works, 6.0 Godfather version 2 by the KJ Works. Okay, parehas ng haba, parehas ng laki, parehas ng tikas, parehas malupit. Siyempre,
nanggaling at na-i-upgrade, na-correction of glitch, na i-fine tuning trigger job ng Big Man Hobby Shop. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinagkita ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. At sa inyo, na inyong likod, Big Man. Thank you po.